Princess! Princess! Halika na, umuwi na tayo. Hindi ka dapat pag-alagala dito. Mama, hinahanap ko po si Inoy. Mauna na po kayo umuwi. Huwag mo na nga pabalikin yung duwendeng yon. Ma, napag-usapan na po natin ito, di ba? Ako na pong bahala dito. May karapatan akong pigilan ka dahil ako pa rin ang nanay mo. Kahit na nasa tamang edad ka na. Anak, lahat ng ginagawa ko, para rin sa ikabubuti mo. Ma, sa tingin niyo ho ba tama na hinuhusgan niyo si Inoy dahil duwende siya? Ang akin lang naman po, sana maging open po kayo kung ano talaga si Inoy. Unang-una, anak, hindi siya tao. Hindi natin sila kauri. At hindi magandang tignan na isang tao may kasakasamang duwende. Baka isipin ng iba, baliw ka na! Ma, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Hindi nila alam kung anong klaseng pagkakaibigan meron kami ni Inoy. Hindi pa rin ako mapakali na malapit ka kay Inoy. Anak, may gusto siya sa'yo. Paano kung bigla ka niyang kunin sa akin? Paano kung mawala ka na lang bigla? Ma, hindi niya po yun gagawin. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Aray! Ano to? Anak! Ano yan? Ang sakit! Mas madami dito sa likod. Mama, gamutin na natin yan. Ano nangyari sa akin, anak? Bakit tinubuan ng ganito? Nakakapagtaka lang. Yan nga sinasabi ko eh. Tingin ko, kagagawa ni Inoy ito. May kinalaman yung duwendeng yon. Ma, hindi tayo nakakasigurado sa sinasabi ninyo. Tama na nga yan! Alam kong ginawa niya to sa akin dahil pinalis ko siya. Ang dami ng hadlang ni Inoy kay Princess. Dumagdag pa ang nanay niya. Tingnan ko lang kung matatanggap pa siya ni Amanda sa ginawa ko. Baka isumpa rin siya. Amanda, ano ba to? Diyos ko, ang dami. Oh, pamawakan. Bigla na lang ito nagsulputan. Oo, Dalia. Kanina nung nasa kakahuyan kami. Ayun pa, naku. Magpatingin ka na sa albularyo kay Mang Tony. Baka may gamot siya dyan. Mama, sasama ako sa inyo. Huwag, anak. Dito ka lang. Baka ikaw naman ang magkasakit. Huwag ka na lumabas. Umuwi ka na lang. At utang na loob, tantanan mo na yung pag-anak mo kay Inoy. Dahan. Mantonyo, ano po ba yung nakita nyo? Duwende nga ang nagbigay ng sakit na ito sa'yo. Di ba naman ikaw, Amanda? Ano ba to? Bakit parang napapadala sa mga duwende dito sa atin? Ang duwendeng gumawa nito ay gumaganti sa'yo. Siguro natapakan mo siya o may nagawa kang hindi niya nagustuhan. Magagamot ito. Pero mabuti, mag-atang ka para mabilis ang paggaling ng mga sugat mo. Kasalanan to ni Inoy. Nagkaroon ng pigsa mama mo? Sige, kukuha muna akong halamang gamot para doon. Pero paano yung panggamot kay Bito? Meron ka na ba dyan? Ginagawa pa nung kaibigan kong duwende para mas maging mabisa. Pero huwag kang mag-alala. Oras na maging maayos na yon, dadalhin ko na siya dito para mainom na ni Bito. Inoy! Ano
bang ginagawa mo dito? Pwede ba umalis ka na? Aling Amanda, huwag po kayong magalit sa akin. Oh, ngayon ang bait mo matapos mo akong bigyan ng sakit sa balat? Mama! Aling Amanda, hindi ko po alam sinasabi niyo. Huwag ka nang magkunwari. Ang sabi sa akin ng albularyo na kaya ako nagkaroon ng mga ganito dahil may duwendeng gumaganti sa akin. Bakit, Inoy? Gumaganti ka ba dahil pinapalayo kita kay Princess? Hindi mo ba pwedeng respetuhin na hindi kita kayang tanggapin? Aling Amanda, hindi ko po naisip gumanti sa inyo kahit ayaw niyo po sa akin. At wala po akong salamaka para bigyan kayo ng sakit. Tama na! Makakaalis ka na, Inoy. Tigilan mo na kami ng anak ko. Umalis ka na sa buhay namin! Sige po. Aalis na lang po ako. Respetuhin ko kayo. Pero gusto ko lang po malaman nyo na wala po akong masamang ginawa sa inyo. Ikaw lang ang may gawa nito. Makakaalis ka na. Inoy! Ma! Matagal niyo nang kilala si Inoy at mabait siyang tao. Tao? Princess, hindi siya tao. Mama, hindi niya yung magagawa. At naniniwala ako sa kanya. Ito, nagawa na nga niya ito. Dumami pa, lumala pa. Walang ibang duwendeng gagawa nun, kundi siya lang. Aray, anak, dahan-dahan lang. Bakit ang sakit pa rin? Ang sabi po ni Inoy, alam daw po niya kung paano kayo gamutin. Natural alam niya. Siya may bigay sa akin ito eh. Pero hindi ko pa rin tatanggapin ang tulong niya. Baka mamaya may kapalit. Mas sa lahat ng ginawa ni Inoy para sa ating dalawa, wala naman siyang hiningin kapalit ah. Kulang na nga lang ibigay niya yung buong buhay sa atin eh. Ay naku. Huwag na nga lang natin pag-usapan yan. At ikaw, huwag mo nang mabanggit-banggit ng Inoy na yan ah. Pwede ba? Ano to? Mama, Wala na. Magaling na ako. oo nga po, wala na yung sakit niya sa balat. Mabisa talagang gamot ni Mang Tonyo. Mama, hindi po galing kay Mang Tonyo yung mga halamang gamot ninyo sa katawan. Galing po yan kay Inoy. Siya po yung naglaga at saka nagtapal sa inyo niyan. Nakuha daw po niya yung mga halamang gamot sa malayong lugar pa. Ma, alam ko po yung iniisip ninyo. Iniisip niya na si Inoy talaga yung nagbigay ng sakit yung sa balat. Pero kung totoo po na masama ang loob niya sa inyo at gusto niyang gumante, sa tingin niyo po ba maghahanap pa siya ng lunas para gumaling kayo? Lalo pa't pinalayas niyo na siya. Anak, pasensya na talaga, pero hindi ko siya kayang tanggapin. Wala siyang lugar dito sa atin. Dapat nandoon siya sa mundo niya. Natatakot lang ako kasi hindi natin siya lubusan kilala. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa kanya.
Mama, mabuting tao si Inoy at alam niyo yan. Pero natatakpan lang yun dahil natatakot kayo sa kanya. Bakit kaya ang hindi niyo gawin? Intindihin siya. Kahit na nahihirapan kayong intindihin kung ano si Inoy ngayon. Kasi yun po ang ginawa ko. Dahil siya pa rin si Inoy. Siya pa rin ang kaibigan ko. Yung taong hindi nang iwan sa atin nung may problema tayo. Yung duwendeng naglakas ng loob na labanan si Jeffrey. Yung duwendeng kahit itinaboy niyo na, bumalik pa rin para tulungan kayo. Napakabuti talaga ni Inoy. At ako, napakasama dahil pinalayas ko siya. Hindi niya po yun iniisip, Mama. Tao lang kasi tayo. Natatakot din. Pero sa huli, naliliwanagan tayo kung anong dapat gawin. Pasensya na, anak, sa nasabi ko sa kanya. At sa'yo din. Wala po yun sa akin, Mama. Sorry din po kasi sinagot-sagot ko kayo. Asan ba si Inoy? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya.